Ano ang CWR at selling permit at para saan ito? Okay po mga kahabi, so yun po yung ating pag-uusapan sa topic na ito. Ano ba ang pinagkaiba ng CWR at ng selling permit? Okay po. At ganun din po sagutin natin yung ating mga tanong ng ating kahabi. Mapagpalang araw mga kahabi. Welcome po sa ating munting channel. At kung bagong viewers ka sa channel na ito, ay humingi ako ng malit lang na pabor mga kahabi na pakisubscribe po yung ating YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. At kung gusto nyo ganitong usapin regarding po sa buhay mag-iibon, ay pakiclick na rin po yung notification bell para ma-update tayo sa mga bagong video na ating i-upload regarding po sa ating mga buhay mag-iibon. Okay po, so ang topic natin ay ano ba ang CWR o yung Certificate of Wildlife Registration at ano ba ang selling permit. Okay po, so ganun din po yung katanungan ng ating kahabi na si Nix Tube TV. Kahabi, yung CWR po ba ay kasama na rin yung mga exotic pets, mga reptiles, snake, scorpion, tarantula at iba pa? Or iba yung kukunin? Okay po, so ganun din po yung katanungan ng ating kahabi na si Leonida Katadman. Morning po sir, tanong ko po sana, kasama po ba sa pinagbabawal ang African Alps 2 at Parakeet? Kung minsan kasi pag marami-rami na ay pumipwesto lang ako kung saan-saan. So siguro po si Kahabi Leonida Katadman, kung yung mga anak ng mga kanyang alaga na Alps 2 at Parakeet ay pag marami na ay naibebenta niya kung saan-saan. Okay po, so yung katanong niya kung kasama po sa ipinagbabawal ang Alps 2 at Parakeet. So basahin mo natin yung mga tanong natin kahabi, tapos sasagutin po natin sila. Okay po, so si kahabi Nelson Lorenzo, sir, paano po kung mag-aalaga po ba ng ibon? Kailangan po ba iparehistro? Newbie po ako, kaibon. Okay po, so marami po salamat sa inyong mga katanungan regarding po sa buhay mag-ibon. So ang CWR po kahabi ay a certification to raise and legitimize the ownership of wildlife that is bred from legal source. Okay. Ang CWR po ay nagpapahintulot sa atin na maging legal sa pag-aalaga at pagbibreed. Okay po. So, akala siguro ng ating mga kahabi na tayo ay pag CWR holder na ay pwede na po tayo magbenta. Okay po. So, medyo hindi po naunawaan ng ating kahabi yung iba natin mga kahabi o yung mga baguhan natin mga kahabi regarding sa CWR holder. Kung tayo ay mag-a-apply ng Certificate of Wildlife Registration kahabi, ay para lang ito sa pag-aalaga natin at pag-bibreed. Sa pagbebenta po ay limitado po ang authority ng isang CWR holder. Okay po mga kahabi, ang pinahintulutan lang na mag-trade, mag-exchange or mag-issue ng deed of sale or deed of donation ay yung mga progenies ng mga naparehistro nating mga non-CITES species po. So yun lamang po ang inaalaw sa CWR holder sa pagbebenta, yung mga progenies ng mga paanak ng ating mga naparehistro non-CITES species. Okay po, so yun po yung category ng CWR o yung Certificate of Wildlife Registration. So yung tanong natin kahabi, kung pinagbabawal ba ang pag-alaga ng Alps 2 at Parakeet? Hindi naman po ito pinagbabawal. Ang nais lamang po ng DNR na ito ay ating maparehistro upang ma-record sa database nila lahat ng species na ating inaalagaan. Okay po. So dito sa ayon sa IUCN o yung International Union of Conservation of Nature, ito ay red list category. Tingnan natin kahabi yung aalagaan nating ibon
kung kasama dito sa red list category. Okay po? Malalaman natin kung kasama sa red list category ang ating aalaga, ang species, ay kailangan natin ikuha sila ng permit or iparehistro natin sa DENR. Okay po, dahil yun po ang nakasaad sa RA 9147, yung Conservation and Protection Act. So, kailangan tumalima tayo sa batas na ito. Okay po, so yun na po ang kailangan natin kahabi. Tapos kahabi, yung sa mga reptiles, snake, scorpion, ay kailangan din po natin itong iparehistro. Kasama po ito sa CWR o Certificate of Wildlife Registration. Lahat po ng species na kasama ng red list category ng IUCN ay kailangan po natin kunan ng CWR kung tayo ay gusto nating mag-alaga at mag-breed. Okay po? Sa pag-selling ay iba po ang usapin dito. Kaya ang topic natin, ano ang CWR at selling permit at para saan ito. Okay po mga kahabi, ang CWR ay pinapahintulutan tayo na mag-alaga, mag-breed. Pero sa pagbebenta, limitado po ang pag-i-issue natin ng CWR, ng deed of sale. Yun naman kahabi, yung selling permit. Ito na po yung pwede tayo mag-trade, pwede tayo magbenta ng mga species. Ito naman po yung mga permit na pwede tayo mag-selling. Ito yung W Farm Permit o yung Wildlife Farm Permit. Ito naman po ay pinahintulutan to develop, to operate, and maintain a wildlife breeding farm for conservation, trade, or specific scientific purposes. So sa Wildlife Farm Permit po kahabi, ay ito na po ay pinapahintulutan tayo na mag-trade, mag-selling, at mag-issue ng mga official receipt, deed of sale, at deed of donation. Okay po, so kung papasukin natin ang pagbebenta, ay kumuha na po tayo ng Wildlife Farm Permit. At marami pa pong mga permiti na inaalaw sa atin ng DNR, basta makapag-comply lang tayo sa lahat ng mga requirements. Meron pa tayong permit na WCP o yung Wildlife Collectors Permit. Meron pang WLTP, ito yung Certificate of Local Trade Permit. Okay po, so ito pinahintulutan din po ang pagtitrade. Meron pa tayong CITES Export Permit. Ito naman yung pinapahintulutan tayo na mag-export tayo ng mga species sa ibang bansa. CITES Import Permit, yung kukuha naman tayo ng mga species sa galing bansa at i-import naman sa atin. At meron pa tayong CITES Re-Export Permit. Meron din tayong non-CITES Export Permit, non-CITES Import Permit, at non-CITES Re-Export Permit. At meron pa tayong mga commercial purposes na permit. At meron pang gratuitous permit. Marami po mga permit nang inaalaw sa atin. So ano ba ang gusto natin? Ano ba yung plano natin sa pag-aalaga ng ibon? Kasi narorong tayo sa patungkol sa CWR, na namamali tayo ng pagkaintindi sa CWR, na yung Certificate of Wildlife Registration, pag meron na tayo ay otorisado na tayong magbenta. So hindi po iyon na mapepwede mga kahabi. Ang CWR ay pwede lang sa pag-aalaga natin, para yung pag-aalaga natin ay magiging legal. Okay po. So wala po tayo, hindi po tayo maki-question sa ating pag-aalaga kahit anong species po.
basta napapabilang sa red list category ng IUCN ay kailangan po nating iparehistro. So paano natin malalaman yung inaalaga natin ay kasama sa red list category? I-search po natin sa Google yung species na gusto natin at makikita natin kung anong status ng ating ibon. Okay po, yun po ang para malaman natin kung kinakailangan natin iparehistro sa DENR. Okay, hope mga kahabi, meron tayong mga natutunan regarding po sa pinagkaiba ng CWR at sa sailing permit. Sa CWR, pinapahintulutan lang tayong mag-alaga at mag-breed. Limitado po sa pag-i-issue ng deed of sale o yung pagtitrade natin. Yung mga progenies lamang po ng naparehistro nating mga species na non-CITES. Kahit tayo kahabi ay CWL holder, mayroon tayong mga progenies pero napapabilang naman sa CITES ay hindi pa rin po tayo pwede mag-issue ng deed of sale. Okay po, dahil yung na-breed natin ay CITES category. So paano rin po natin malalaman kung ang alaga nating ibon ay napapabilang sa CITES ba or non-CITES? Makikita rin po natin yan pag sinearch natin sa Google kung anong ibon or species ang gusto natin malaman kung napapabilang ba tayo sa yung ibon napapabilang sa CITES or non-CITES. Meron ako rito halimbawa ng iilan mga species na common nating inaalagaan kung saan sila napapabilang. Ito po mga kabi, itong chart na to ay tingnan ninyo dito kung non-CITES or CITES yung ating inaalagaan. Okay po, so yun po ang pinagkaiba ng CWR, Certificate of Wildlife Registration at mga sailing permit. Yung mga sailing permit na yan na po yung wildlife farm permit, wildlife local trade permit at wildlife collectors permit at yung mga export and import permit. Okay po. So sa mga export import medyo mga malalaking ano na yan, mga kapital. Okay po. So ang CWR po ay ito ay pinakamadaling kunin na permit o rehistro o pagpaparehistro ng ating mga alagang ibon. Ito po ang pinaka madali. Ngayon, kung mahihirapan tayo sa pagkuha ng CWR, how much more yung wildlife farm permit? Mas marami pong kailangan doon. Okay po, so sikapin natin na makakuha tayo ng sa Certificate of Wildlife Holder registration para maging CWR holder na po tayo. Okay po, at legal po yung ating pag-aalaga ng mga ibon. Maraming po salamat mga kahabi. At kung nagustuhan nyo itong talakayan natin regarding po sa buhay mag-ibon, ay humingi ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. Okay po, so nais ko rin pong i-shoutout ang ating mga kahabi sa mga subscriber natin na patuloy sumusuporta, sa mga silent viewers at sa mga bagong viewers natin. Shoutout po sa inyo. Nais ko rin pong i-shoutout si kahabi Darwin Lerona. Shoutout po. Si Raleigh San Diego. Shoutout po. Si Alberto Ramos. Shoutout po kahabi. At si Skalakin. Shoutout po. At si kahabi Mar Senpai. Shoutout po kahabi. At si kahabi Lakaybong. So gusto niya mag-avail ng pares ng Alps. Sir Olen, sa La Union po ako. Pwede ba ako mag-avail ng per Alps sa iyo na may papers? So sa Bicol po ako kahabi, sa La Union kayo. Medyo cross sa land po tayo. So kahabi Bong Lakay, so mga kahabi dyan na nanonood sa atin at nasa La Union, kung kayo po ay nagbi-breed ng Alps 2 at merong papers ay gusto ni kahabi Lakay Bong na mag-avail, pwede nyo pong i-message si kahabi Lakay Bong para kayo na lang po ang mag-usap regarding sa gusto niyang bilhin na Alps. Okay po, na mayroong papers. So sa lahat ng mga wildlife farm permit dyan na nag-ship papuntang La Union, pwede nyo pong i-message si Bong Lakay at kayo na lang po mag-usap regarding sa kanyang gustong bilhin. Okay po, maraming po salamat kahabi Lakay Bong. At kay kahabi Louie Lantada, shoutout din po sa inyo, ay si Glenn Vizcaino. Okay po, at last but not the least, si kahabi Ruel Silorico. Shoutout po sa inyo kahabi.
Okay po. Maganda ang buhay pag may alagang ibon sa ating bahay. Maraming po salamat sa pagsuporta nyo sa ating talakayan. Ano ang CWR at selling permit? Okay po, hopefully meron tayong natutunan regarding po sa dalawang magkaiba nito na permit to sell at CWR. Okay po, mabuhay and God bless. Thank you for watching. In the realm of the electronic beat.